stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava la rena. Entrava ella fragrante. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Sa araw na ito, bibigyan natin ng parangal ang isang tinig na hindi malilimutan sa mundo ng musika. Si Noli Cabahog, kilala bilang The Tenor of the Philippines. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay, mga tagumpay, at ang kanyang walang kapantay na kontribusyon sa ating kultura. Tara't samahan niyo ako sa paglalakbay ng buhay ni Noli Cabahog dito sa Pinoy Wisdom. Si Noli Cabahog ay isinilang noong Marso 11, 1956 sa Jaro, Iloilo City. Mula sa murang edad, nahasa ang kanyang hilig sa musika, dahilan upang magtungo siya sa University of the Philippines para kumuha ng kursong musika. Ang kanyang talento ay unang napansin nang siya ay sumali sa UP Concert Chorus, kung saan bumida ang kanyang tinig sa iba't ibang patimpalak sa loob at labas ng bansa. Sa mga unang bahagi ng kanyang karera, madalas siyang bida sa mga lokal na opera at klasikong pagtatanghal, kabilang ang mga gawa ni Felipe Padilla de Leon, tulad ng Noli Me Tangere noong 1987, kung saan gumanap siya bilang Crisostomo Ibarra. Isa pang natatanging papel niya ay si Alfredo Belmonte sa Filipino adaptation ng La Traviata noong 1970 sa direksyon ni Rolando Tinio. Si Noli ay hindi lamang kilala sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Siya ay nagtanghal sa mga prestihiyosong entablado sa Germany, Netherlands at Australia. Sa kanyang karera, hindi mabilang ang mga parangal na kanyang natanggap, kabilang na ang Aliw Awards para sa Best Classical Performer noong 2003 at 2005 at ang titulong National Opera Singer of the Year noong 1990 mula sa National Press Club. Ang mga parangal na ito ay patunay ng kanyang dedikasyon sa klasikal na musika at ang kanyang kakayahang maghatid ng mga pagtatanghal na may kalibre. Sa kabila ng tagumpay, dumating ang mabigat na pagsubok sa buhay ni Noli. Noong 2009, siya ay na-diagnose na may end-stage renal failure dahil sa diabetes. Sumailalim siya sa dialysis at naghintay ng kidney transplant. Bagaman isang voluntaryong donor ang lumapit at nagbigay ng kanyang kidney, patuloy na humina ang kalusugan ni Noli. Hindi rin naging madali ang kanyang laban sa sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang positibo at malapit sa kanyang pananampalataya. Sa isang panayam sa 700 Club Asia noong 2012, sinabi ni Noli na wala siyang takot o panghihinayang. Ayon sa kanya, God will fulfill your number of days. If this is it, then so be it, and God's power will prevail. Isang inspirasyon ang kanyang pananampalataya at pagtanggap sa kanyang kalagayan. Sa kasamaang palad, pumanaw si Noli noong Nobyembre 2, 2015, ilang araw bago ang isang benefit concert na inihanda ng kanyang mga kaibigan at kapwa-artista bilang tulong sa kanyang laban sa karamdaman. Siya ay 59 na taong gulang. Ang concert na Bayanihan para sa Tenor ng Bayan ay sanay ginanap sa International Baptist Church sa Makati upang ipagdiwang ang kanyang buhay at musika. Sa kanyang pagpanaw, maraming tao mula sa industriya ng musika at sining ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay at paggunita sa kanyang walang kapantay na talento. Isang malaking pagkawala si Noli Cabahog sa mundo ng musika, ngunit ang kanyang tinig at mga pagtatanghal ay mananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino. Hindi lamang si Noli Cabahog ang tenor ng Pilipinas.
kundi isa rin siyang haligi ng sining at kulturang Pilipino. Ang kanyang tinig ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga musikero at tagahanga ng klasikal na musika. Salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga alagad ng sining. Hanggang sa susunod, dito lang yan sa Pinoy Wisdom